Kabanata 3411 hanggang Kabanata 3420. Kabanata 3411. Paano ko lubusang maiintindihan at makokontrol ang aking katawan? Matapos umalis ni Mr. White, nagsimulang pag-isipan ni Hansen ang lahat ng sinabi ni Mr. White sa kanya. Nakita ni Dragon Lady si Hansen na naglalakad at nagsasalita mag-isa kaya sinabi niya, "Gabi na. Anong ginagawa mo rito mag-isa?" Tumingin si Hansen kay Dragon Lady at sumagot, "Kagagaling ko lang kay Mr. White. Gabi na rin, kaya bakit hindi ka pa natutulog? May naimbento akong bagong putahe. Dahil nagpapahinga na ang lahat, wala pang nakakatikim. Tamang-tama at nakita kita. Ikaw ang unang titikim ng bago kong luto." Kinaladkad ni Dragon Lady si Hansen papunta sa kusina. Wala talaga akong gana kumain. Hindi interesado si Hansen. Papalapit na ang laban, at mas iniisip niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang pagtikim ng bagong pagkain ay hindi kasama sa mga prioridad niya. Mas maganda. Ang pagkain ko ay pwedeng magpalakas ng gana. Inirerekomenda ko talaga na tikman mo ito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Hinailan niya si Hansen sa kusina at inilapag ang isang putahe sa harap niya. Dahil naroon na rin siya, nagpasya si Hansen na kakain na lang kahit konti. Ayaw niya rin masaktan ang damdamin ng babae. Magaling si Dragon Lady. Malamang sa buong universo, wala nang chef na mas mahusay pa sa kanya. Sa kasamaang palad, wala talagang ganang kumain si Hansen. Hindi niya inintindi ang pagkaing nasa harap niya at kumuha lang ng isang kagat. "Masarap ang pagkakaluto," sabi niya, "masarap." Pagkarinig nito, agad na humingi si Dragon Lady ng higit pang komento. "Kung masarap para sa'yo, paki-explain naman kung ano mismo ang nagustuhan mo." Medyo nahiya si Hansen. Sinabi niya lang iyon nang walang masyadong pag-iisip. Hindi niya inaasahan na hihingan siya ng mas detalyadong opinyon. Hindi niya talaga tinikman ng maayos. "Hindi naman ako professional na food taster," sabi niya. "Masarap lang talaga. Wala na akong ibang masabi. Kung tatanungin mo ako kung alin ang pinakamasarap at bakit, hindi ko talaga masasagot." Kumuha siya ulit ng karne at ngayon ay sinubukan niya talagang namnamin. Hindi niya inaasahang malalaman niya kung ano ang espesyal dito. Higit sa lahat, gusto niya lang matapos ang sitwasyon. Pagkakain niya ngayon, nagulat siya. "Ayos lang," sabi ni Dragon Lady. "Sabihin mo lang kung anong sinasabi ng puso mo. Ang paraan ng pagluto ko ay hindi lamang para sa panlasa ng professional. Ang layunin ko ay lumikha ng pagkaing tatagal." Unang beses marinig ni Hansen ang ganoong ideya. Dahil naging curious siya, nagtanong siya. "Tatagal? Ano ang ibig mong sabihin?" "Maraming masasarap na pagkain sa mundong ito. Sa universo, bawat sandali may bagong putahe. Minsan nagiging sikat ang mga ito at maraming tao ang pumipila para matikman. Pero kalaunan, nakakalimutan din sila. Kahit may menu pa, bihira nang umorder. Samantalang ang isang simpleng putahe, kapag maaasahan at hindi nakakasawa, maaari itong tumagal ng milyon-milyong taon. Iyon ang hanap ko. Yung pagkain na gugustuhin kainin ng maraming tao ng matagal, hindi lang minsanan. At sa paggawa nito, baka mabago ko ang diet ng mga tao." "Naiintindihan ko," sagot ni Hansen. Hindi madali ang gumawa ng pagkaing tatagal. Noong nasa isang planeta pa lang ang mga tao, kakaunti ang pagpipilian nila at doon nagsimula ang tradisyonal na pagkain. Ngayon, sobrang daming sangkap sa buong universo. Kaya halos wala ng pagkaing tradisyonal na tumatagal. Dahil dyan mahalaga ito sa akin. Isang hamon, at iyon ang hinahabol ko. Kung madali lang, hindi ako magiging interesado. Ngumiti si Dragon Lady. "Sa sinabi mo, mukhang naiintindihan mo talaga ang pagkain. Sabihin mo, ano ang lasa nito para sayo?" "Ang tawag ko dito ay Spring Autumn Meat. Sa tingin mo ba, may potensyal itong tumagal?" Tumingin si Hansen sa karne. May kakaiba siyang napansin. Akala ni Dragon Lady may sasabihin agad si Hansen kaya nagsabi siya, "Sabihin mo lang. May dapat ka bang itago? Akala ko sapat na ang pagiging close natin." Tahimik si Hansen sandali bago sumagot. "Hindi ko alam kung tatagal ito, pero sa tingin ko, may problema ang pagkaing ito." "Anong problema?" tanong ni Dragon Lady. Hindi agad sumagot si Hansen. Sa halip, may hiling siya. "Pakiluto mo ulit ito. Mas madali ko sigurong matutukoy ang problema." Hindi man professional si Hansen, iginagalang pa rin siya ni Dragon Lady kaya sinunod niya ito. Nagluto siya muli ng Spring Autumn Meat. Tinawag ni Dragon Lady ang kawali, sandok, kutsilyo at spatula. Kinuha niya ang mga sangkap at nagluto mismo sa harap ni Hansen. Napakagaling niya. Maging ang pinakamahusay na chef sa universo ay walang maipupunang mali sa kanyang paraan. Ngunit kay Hansen, may kakaiba siyang nararamdaman. Marunong magluto si Hansen pero simple lang ang kaya niya.
Kahit simpleng grilled meat, espesyal na para sa kanya. Kung sa galing lang, wala siyang sinabi kay Dragon Lady. Habang pinapanood niya si Dragon Lady, may pamilyar na pakiramdam sa bawat galaw nito. Para bang nakita na niya ang bawat hakbang dati. May mga sandaling pamilyar ang galaw, pero may mga kilos din siyang napansing mali. Sa tuwing nakakaramdam si Hansen ng hindi pamilyar, naiisip niya na nagkakamali si Dragon Lady. Kakaiba iyon sa kanya. Sa labanan, kaya niyang talunin si Dragon Lady. Pero sa pagluluto, napakalayo niya dito. Ngayon, matindi ang pakiramdam ni Hansen na mali ang ginagawa ni Dragon Lady. Nakakagulat iyon. Ano ito? Bakit ko nararamdaman to? Ito ba ang with light and dust na sinabi ni Mr. White? Naguguluhan at nag-aalala siya. Naluto na ni Dragon Lady ang putahe at inilapag ito sa harap ni Hansen. Ngayon, pwede mo bang sabihin kung ano ang problema? Mahiraap ipaliwanag. Saglit siyang nag-isip bago nagsabi, may nararamdaman lang ako, at parang hindi ko maipaliwanag. Pwede bang ako muna ang magluto, tapos ikaw ang huhusga? Hindi siya naniniwalang tama ang nararamdaman niya. Hindi niya alam ang iisipin kaya hindi niya sinabi ang totoo. Magluluto ka para sa akin ng spring autumn meat. Gulat na tanong ni Dragon Lady. Batid niya na sa kakayahan ni Hansen, siguradong pangit ang kalalabasan. Kahit mukhang simple ang putahe, dalawang klase ng gulay at karne ito na may iba't ibang oras at temperatura ng pagluluto. Kailangan ng tamang kontrol sa apoy. Ang hindi propesyonal, siguradong mahihirapan. Sa kakulangan ni Hansen sa cooking skills, hindi niya inaasahang magagawa niya ito. Kabanata 3412. Subukan ko. Wala si Hansen ng kapangyarihan tulad ng kay Dragon Lady. Maaari lang siyang pumasok sa kusina at gumamit ng ordinaryong gamit sa pagluluto. Ang spring autumn meat ay may 3 sangkap. Ang una ay bungkos ng spring spices. Ang pangalawang sangkap ay autumn mushrooms, at ang pangatlo ay prime cut ng Thunder Beast meat. Matigas ang balat ng Thunder Beast. Kahit hindi ito high class na zinagenic, hindi kayang masira ng ordinaryong armas ang balat nito. Pero ang karne nito ay sariwa. Lalo na ang karne sa likod. Manipis iyon at maliit, napakasarap iprito. Ang spring spices ay malutong. Ang autumn mushrooms ay makinis. Kapag pinagsama, kayang alisin ng dalawa ang kakaibang lasa ng karne. Ang tatlong ito ang bumubuo ng napakasarap na putahe. Pinalalabas ng karne ang bango ng spring spices at autumn mushrooms. Kaya nitong gawing mamantika ang gulay pero hindi malansa. Nagbibigay ito ng nakakapreskong lasa. Mukhang madali lang gawin ang putaheng iyon. Ilalagay lang ang 3 sangkap tapos ipiprito. Sa pampalasa, asin at asukal lang ang kailangan. Sapat na ang 3 sangkap para makagawa ng award-winning na lasa. Pero mahirap pagandahin ang ganitong putahe. Pinakasariwa ang spring spices. Kapag niluto sa mataas na init, perpektong timing ang kailangan. Kapag matagal nang naluto, mawawala ang lutong nito. Kapag kulang naman sa luto, hindi lalabas ang anghang na nagbibigay ng balanseng lasa. Kapag hindi nito napawi ang kakaibang lasa ng karne ng Thunder Beast, magiging hindi masarap kainin. Ang Thunder Beast meat ay sariwa kaya hindi dapat lutuin ng matagal. Pero ang autumn mushrooms ay pwedeng lutuin ng mas matagal. Pero hindi rin pwedeng sobra, dahil mawawala ang natural na lasa ng mushroom. 3 magkaibang init ang kailangan ng 3 sangkap. Mahigpit ang timing ng bawat isa. Kailangang kontrolado ang apoy at tama ang paghiwa ng mga sangkap. Komplikadong proseso ito. Kailangang hiwain ng manipis ang autumn mushrooms at mas makapal naman ang spring spices para sabay silang maluto ng pantay. Nalinis na ni Dragon Lady ang Thunder Beast meat, kaya hindi na iyon problema ni Hansen. Ang simple pero pihikang karne ay may maraming patakaran sa pagluluto. Hindi akala ni Dragon Lady na kaya ni Hansen gumawa ng disenteng spring autumn meat dish. Pero kilala si Hansen sa pagpapagulat sa mga tao. Kaya sapat ang talino ni Dragon Lady upang hindi siya maliitin. Lagi nagluluto ng karne si Hansen, pero hindi siya mahilig magprito. Pagkatapos niyang mapanood si Dragon Lady magluto ng spring autumn meat, tila may bagay siyang naintindihan. May kumpiyansa siyang hindi maipaliwanag. Kahit wala siyang mahiwagang kagamitan tulad ng kay Dragon Lady, mahusay niyang nagamit ang mga ordinaryong gamit sa kusina. Mukha siyang bihasa. Hindi siya baguhan. Sigurado iyon. Ang kutsilyo sa kamay ni Hansen ay gumagalaw ng may ritmo habang naghihiwa. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Gumagawa ito ng tunog na parang musika. Kahit si Dragon Lady ay napatingin ng may paghanga sa estilo ng paghiwa ni Hansen. Habang pinagmamasdan si Hansen, naisip ni Dragon Lady, magkasabay ang skills at pagluluto niya. Ang galing niya sa kutsilyo. Kahit mahusay siya sa paghiwa, hindi ibig sabihin kaya niyang magluto ng maayos.
Paano niya maipiprito ng tama ang spring-autumn meat? Hindi nag-isip ng kung ano-ano si Hansen. Hiniwa niya ang mga sangkap at inilagay sa kawali. Napakakinis ng bawat galaw niya, parang libu-libong beses na niya itong nagawa dati. Iisang beses lang niya napanood si Dragon Lady, pero nakakamangha ang pakiramdam. Habang nakatingin si Dragon Lady kay Hansen, lalo lumaki ang kanyang mga mata. Lahat ng kilos ni Hansen ay eksakto at pulido. Tunay na kamangha-mangha. Sa totoo lang, hindi akala ni Dragon Lady na kaya niyang higaitan si Hansen pagdating sa ritmo. Kailan pa siya natutong magluto? Gulat na naisip ni Dragon Lady. Ang ganitong galing ay hindi madaling makuha. Habang pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni Hansen, alam niyang pamilyar ito sa texture ng mga sangkap. Ginagawa niya ang anumang gusto niya rito. Hindi nagtagal, napalitan ang gulat ni Dragon Lady ng pagtataka. Gaya ng lahat ng ginawa niya, parehong-pareho ang proseso ni Hansen. Ngunit bandang huli, may kaunting pagkakaiba. Dapat ilalagay ang spring spices matapos ang autumn mushrooms, pero inuna ito ni Hansen. Mali iyon sa pananaw ni Dragon Lady. Kapag naluto ang autumn mushrooms, lampas luto na ang spices at mawawala ang lutong lasa. Kung ganyan niya lutuin, masisira ang spring-autumn meat. Umiling si Dragon Lady. Lalong nagulat si Dragon Lady nang hindi pinirito ni Hansen ang autumn mushrooms. Konting prito lang sa spring spices, tapos inalis niya ito. Kinuha niya ang karne at spices. Hindi mo pa niluluto ang autumn mushrooms, paalala ni Dragon Lady. Pwede mo nang ilagay ngayon, sagot ni Hansen. Nilagay niya ang manipis na autumn mushroom sa ibabaw ng spices at karne. Nagulat si Dragon Lady. Hindi niya alam ang ginagawa ni Hansen. Naglagay si Hansen ng mantika sa kawali at pinainit ito. Pagkaraan ng tamang init, binuhos ni Hansen ang mantika sa plato. Tumama ang gintong mantika sa puting mushrooms. Naging kulay ginto ito. Kumawala ang napakasarap na amoy. Ang amoy ng mushroom, mantika, karne, at spring spices ay nagsama-sama sa nakakalunod na bango. Parang niloloko ang dila upang maglabas ng laway. Napalunok si Dragon Lady. Tapos na. Tikman mo. Inilagay ni Hansen ang spring-autumn meat sa harap ni Dragon Lady. Gulat na gulat si Dragon Lady. Kinuha niya ang chopsticks at tinikman ang spring spices. Lumaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa lasang nilalasap niya. Na-absorb ng spring spices ang lasa ng mushroom at karne. Malutong ito pagdampi pa lang sa dila. Punong-puno ng sarap ang bibig. Tamang-tama ang alat at tamis. Patuloy nitong inaakit ang pinakasensitibong panlasa. Napalunok siya ng napakaraming laway. Bago niya man lang malasahan ng buo, hindi niya mapigilan na kainin iyon agad-agad. Hindi nakapagpigil si Dragon Lady at tinikman ang mushrooms at karne. Napakalakas ng lasa. Kumalat ang karne at mushroom sa kanyang bibig, nababalot ang dila sa sarap. Parang sumasabog ang lasa sa loob. Paano mo ginawa iyon? Nakatitig si Dragon Lady kay Hansen na parang hindi niya siya kilala. Kabanata 3413. Nagulat si Dragon Lady. Hindi naman bihira ang ganoong galing sa pagluluto, pero para magawa iyon, dapat ay may malalim na pangunawa sa pagkain at pagluluto. Siguradong bihasa at baka mas magaling pa kaysa sa kanya. Hindi naman mukhang tao si Hansen na naglalaan ng oras sa pagluluto, ngunit kaya niyang baguhin ang spring-autumn meat. Bukod pa roon, natuklasan niya ang pinakamahusay na paraan para lutuin ang tatlong sangkap. Nakakagulat talaga iyon para kay Dragon Lady. Hinawakan ni Dragon Lady ang pulso ni Hansen at nagtanong. Sabihin mo nga, kailan ka natutong magluto ng ganito kagaling? Ngumiti si Hansen. Kung tatanungin mo ako niyan, parang hindi mo ako kilala. Wala naman akong oras para matutong magluto. Isang beses lang kitang napanood magluto, tapos naintindihan ko agad ang recipe. Pumikit si Dragon Lady at umismid. Kung sapat na ang isang tingin para matuto ng ganyan, wala na sanang chef sa mundo. Ewan ko. Ikaw nga ang laging nagluluto. Gaano ba kadalas ako nakapagluto? Sagot ni Hansen. Pagkatapos, napaisip siya, may kinalaman kaya ito sa With Light and Dust na sinabi ni Mr. White. Hindi ako naniniwala. Walang taong basta na lang makakapanood at magiging ganito kagaling. Alam ni Dragon Lady na totoo ang sinasabi ni Hansen. Hindi kasi ito naglalaan ng oras sa pagluluto, karne-karne lang ang kaya noon. Pero kung totoong napanood lang niya at natutunan agad. Hindi may kakaila, nakakalito iyon para sa kanya. Nagluto si Dragon Lady ng ilan pang putahe para kay Hansen. Nagulat siya nang maluto rin iyon ni Hansen, at mas masarap pa kaysa sa kanya. Ang mga pagbabago niya ay palaging nagpapasarap sa pagkain. Tinitigan ni Dragon Lady si Hansen na tila hindi makapaniwala. Paano mo ginagawa ito? May halong lungkot sa kanyang tinig.
Napaisip siya kung bakit siya naghirap ng sobra sa pag-aaral kung may taong mas magaling pa na hindi naman nag-aral. Siguro, kaya ako isang henyo, pabiro ni Hansen habang hinihimas ang kanyang baba. Nagpanting ang tenga ni Dragon Lady. Tila sasampalin na niya si Hansen gamit ang kawali, pero seryosong biglang sabi ni Hansen. Sa tingin ko, totoong naiintindihan ko na. Ano ang naintindihan mo? Tanong ni Dragon Lady na nagulat. Hindi ko maipaliwanag. Parang ano man ang gawin ko, kusa kong nalalaman ang tamang paraan. Pilit ipinaliwanag ni Hansen. Napatingin si Dragon Lady sa kanya ng may pagtataka. Ang tunay na daan ay payak. Lahat ay bumabalik sa pinagmulan. Naabot mo na ba ang pinakamataas na antas kung saan nagkakaisa ang tao at ang landas? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Sabi ni Mr. White, ito ang with light and dust. Ikaw naman, sabi mo tao at landas. Hindi ko alam alin ang tama. Umiling si Hansen. Marami pa akong dapat patunayan. Pwede ba nating ipagpatuloy ito sa ibang araw? Kumaway si Hansen at umalis, bumalik sa kanyang bahay. Bakit ngayon ka lang? Sabi ni Jianran, nakaupo sa harap ng mesa habang inaayos ang mga dokumento. Nang makita si Hansen, nilagyan niya ng tsaa ang tasa nito. Hinawakan ni Hansen ang kamay ni Jianran. Yanran, bigyan mo ako ng pinakamahirap na aklat ng Zuanmen. Bakit? Akala ko ayaw mo sa mga librong iyon. Aaralin mo ba bigla? Gulat na tanong ni Jianran. Matagal nang ibinigay niya kay Hansen ang mga aklat tungkol sa Zuanmen, pero hindi naman niya pinapansin noon, paminsan-minsan lang ang silap. Hindi. Gusto ko lang malaman kung kaya ko ba. Hindi niya lubos na maipaliwanag sa asawa. Sandaling nag-isip si Jianran. Noong huli mong binasa ang Hidden Reel, kalahati lang ang natapos mo. Bakit hindi mo ipagpatuloy iyon? Ayaw ko ng Hidden Reel o mga panimulang aklat, sagot ni Hansen. Bigyan mo ako ng pinakamahirap. Yung Zuanmen Hidden Reel Explanation. Sabi ni Mr. White, iyon ang pinaka-nakakatulong sa pag-unawa. Gusto mo talagang basahin iyon. Mas nanlaki ang mata ni Jianran. Napakahirap ng librong iyon. Kahit siya na may pundasyon sa Zuanmen, hirap pa rin at madalas magtanong kay Mr. White. Pero hindi niya pipigilan si Hansen. Iniabot niya ang aklat. Dati, wala talagang nauunawaan si Hansen kahit pilitin pa. Pero ngayon, pagbukas niya ng pahina, napangiti siya. Nakakagulat na iintindihan niya ang lahat. Hindi pala ito ganoon kahirap. Parang taong hindi marunong sa matematika pero biglang nakakita ng liwanag, at ang lahat ay nagiging simple. Patuloy siyang nagbasa, mabilis pero may saysay. Nakakatuwa pala ang Zuanmen. Napatingin si Jianran. Masyadong mabilis ang pagbuklat niya. Ang bilis mong magbasa. Naiintindihan mo ba talaga ang binabasa mo? Kabanata 3414 Espesyal na Henyo. Habang nagbabasa si Hansen, nagsalita siya ng labis na nasasabik. Dapat kaya kung maintindihan ng kaunti. Hindi mahalaga kung magluluto siya o mag-aaral ng libro, ito ang mga bagay na karaniwang hindi siya magaling. Ngayon, mahusay na nagawa ni Hansen ang lahat ng bagay na dati ay mahirap para sa kanya. Kung iyon ang antas na, with light and dust, na binanggit ni Mr. White, para kay Hansen, ito ay isang hindi masukat na biyaya. Sabi ni Mr. White, magagamit ang katawan ko sa kahit anong larangan. Ibig bang sabihin, magiging henyo ako sa lahat ng bagay. Kahit ano ang gawin ko o matutunan, magiging mas mahusay ba ako kaysa sa iba? Habang binabasa ang Zuanmen Hidden Reel Explanation, mas naunawaan ni Hansen ang Zuanmen. Matagal na niyang sinusubukang matutunan ito, ngunit ngayon, mas malalim na ang kanyang pagkaintindi. Bagaman hindi nangangahulugang natutunan na niya ang Zuanmen sa pagbasa lang, hindi na ito kagaya ng dati na kakaunti lang ang alam niya. Isinara niya ang libro at tumingin sa mukha ni Jianran. Tiningnan niya ito at nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Anong tinitingnan mo? Inabot ni Jianran ang kanyang mga kamay at itinutulak si Hansen. Nakaramdam siya ng hiya. Tinitingnan ko ang mukha mo. Hindi lumayo si Hansen. Inabot niya ang panga ni Jianran at ngumiti. Alam mo kung paano basahin ang mukha ng tao, di ba? Nagulat si Jianran habang tinitingnan si Hansen. Sa Zuanmen, hindi superstitious ang pagbasa ng mukha. May kakayahan na tinatawag na be born from the heart. Hindi ito base sa iniisip na masama ay pangit o mabuti ay gwapo. Ang be born from the heart ay nagpapakita kung paano nakakaapekto ang ugali at personalidad sa mukha. Halimbawa, ang masipag na tao ay madalas walang gaanong emosyon. Mahilig silang nakasimangot, kaya maraming wrinkle sa noo. Ang mga palaging natatawa ay may wrinkle sa paligid ng mata at bibig. Kung masama ang ugali ng tao, umiinit ang atay. Kung palaging late sa tulog, nagkakaroon ng sakit sa lalamunan at ilong, pati na rin dark circle sa mata at pagkakalbo.
Ang lahat ng karanasan sa buhay ay nag-iiwan ng bakas sa mukha ng tao. Nakikita ito ng iba, kaya maaari itong maging basehan sa paghuhusga sa tao. Ang kaalaman sa pagbasa ng mukha ay nangangailangan ng kaalaman sa medisina at biology. Ito ang pinaka-basic na pundasyon. Dati, tinuruan si Hansen ng kaunti tungkol dito, ngunit iniwan niya dahil sa abala at sa tingin niya ay sayang ang oras. Si Hansen, na kalahating estudyante ng Zuanmen mula sa labas, ay hindi kasing tumpak ng isang karaniwang fortune teller sa kalye. Habang tinitingnan niya ang mukha ni Jianran, nakita niya ito sa ibang perspektibo. Dati, hindi niya makilala ang mga bakas. Ngayon, malinaw na ito sa harap niya. Parang kasabihan, kapag nasa loob ka ng bilog, nakikita mo sa loob. Kapag nasa labas, hinahanap mo lang ang init. Ngayon, nakikita ni Hansen ang mga bagay na teknikal na nasa loob niya. Sigurado. Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang nakikita mo sa mukha ko. Tinanggal ni Jianran ang kamay ni Hansen. Inilapit niya ang mukha niya sa harap ni Hansen at tiningnan siya ng interesado. 4 na araw ang nakalipas, pumunta si Little Flower sa Alliance, di ba? Ngumiti si Hansen habang nagsasalita. Tiningnan ni Jianran ang mukha ni Hansen at nagtanong, nakuha mo lahat iyon mula sa mukha ko lang ba? Inabot ni Hansen ang daliri niya at hinipo ang labi ni Jianran. May konting kulay sa daliri ni Hansen. Ngumiti si Hansen at sinabi, ito ang lipstick na palagi mong ginagamit. Ang brand na ito ay makikita lang sa Alliance at bago lang. 4 na araw pa lang mula nang lumabas ito. Sigurado akong ihahatid ng manager ang pinakabago sa bahay natin. Si Little Flower lang ang makakakuha ng lipstick mula sa Alliance para sa iyo. Matapos mag-isip sandali, nagtanong si Jianran, paano ka sigurado na si Little Flower ang pumunta sa Alliance? Baka kahapon lang, o 2 araw na ang nakalipas. Hindi. Umiiling si Hansen ng tiyak. Mahilig kang pagtuunan ng pansin ang hitsura mo, pero hindi ka gumagamit ng makeup. Karaniwan, pangangalaga lang sa balat para may kaunting kinang. Ang lipstick na ito ay ang palagi mong ginagamit. Bawat bagong produkto, sinisigurado mong subukan muna. Ngumiti si Jianran kay Hansen. Hindi siya nagsalita. Nag-alala ng kaunti si Hansen. Bakit ganun ang tingin mo sa akin? Tama ba ako o hindi? Hindi ko ito inasahan, sabi ni Jianran habang iniikot ang mata. Alam mo pa pati lipstick na ginagamit ko. Paano ko hindi napansin na sobra kang nagmamalasakit sa akin? Anong ibig sabihin nun? Ikaw ang asawa ko. Paano ako hindi magmamalasakit sa iyo? Hindi ko lang nasabi dati. Hinawakan ni Hansen si Jianran sa baywang habang nagsalita. Hinigpit ni Jianran ang baywang niya at sinabi, tumigil ka sa kalokohan. Sabi mo, natutunan mo ba talagang basahin ang mukha ng tao? Ano pa ang nakikita mo? Nakita ko ang ama mo na hindi masyadong maayos. Siguro tinaboy siya ng ina mo. Tiningnan ni Hansen ang mukha ni Jianran habang nagsasalita. Lumitaw ang mga mata ni Jianran at nagtanong, paano mo nalaman iyon? Hindi ito mahirap. Ang kwenta sa leeg mo ay galing sa biyenan mo, ipinaliwanag ni Hansen ang kwento. Nagulat si Jianran. Tinanong siya ni Jianran ng iba pang bagay. Nasagot ni Hansen ng maayos. Mula sa nakita niya sa katawan nito, marami siyang naipredict, pati na ang mga ginagawa niya araw-araw. Labis itong nagulat kay Jianran. Natuto rin siyang basahin ang mga tao. Matagal niyang pinag-aralan, at konti lang ang natutunan niya. Mas magaling siya kaysa kay Hansen noon, ngunit mas magaling na ngayon si Hansen. Talaga bang nabasa mo ang Zuanmen Hidden Real Explanation? Tiningnan ni Jianran si Hansen ng may pagdududa. Hindi ko sasabihing nabasa ko lahat, sabi ni Hansen. Binigay ko ang kalahati lang. Hindi ka ba research ng lihim ng hindi ko alam? Pagkatapos matutunan mo, dito ka nagpakitang gilas para makitang mas mahusay ka kaysa sa akin. Nahihirapan si Jianran paniwalaan na isang beses lang binasa ni Hansen ang libro at naintindihan agad. 10 taon ng pagsasanay sa likod ng stage para sa 1 minuto sa entablado, ganun ang normal. Ang asawa mo ay natatanging henyo. Hindi ko kailangan ng 10 taon na practice. Isang saglit lang kailangan ko para umakyat sa stage. Mayabang nasabi ni Hansen. Hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi naniwala si Jianran. Kinuha niya ang isa pang Zuanmen dokumento at ipinakita kay Hansen. Ito ay mas maliit na libro. Basahin mo ito. Kung mauunawaan mo, maniniwala ako na henyo ka. Dear, masama ang hindi magtiwala sa asawa mo, sabi ni Hansen. Pinagkakatiwalaan ko lang ang sarili kong desisyon, sabi ni Jianran habang ngumiti. Ang mga lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Sila ay sinungaling. Sinasabi mo ang mali. Hindi ako tulad ng ibang lalaki. Sabi ni Hansen. Oo, tama ka, seryoso na sabi ni Jianran.
Mas hindi ka mapagkakatiwalaan kaysa sa karaniwang lalaki. Bumulwak ang bibig ni Hansen. Biglang nawalan siya ng salita. Pumikit siya at natawa. Sige, babasahin ko itong maliit na libro. Kung mauunawaan ko lahat, may babayaran ka sa akin. Anong gusto mo? Tanong ni Jianran. Ngumiti si Hansen. Bamulong siya ng isang bagay kay Jianran. Namula ang mukha nito. Pinigan niya ang baywang ni Hansen at sumagot, punta ka sa impyerno. Ha? Natatakot ka ba? Ayaw mo bang tumaya? Hindi ka ba nagtitiwala sa sarili mo ngayon? Alam mo na henyo ang asawa mo, kaya natatakot ka. Ngumiti si Hansen. Kinagat ni Jianran ang kanyang ngipin at sinabi, hindi ako natatakot. Pwede nating subukan. Hindi ako naniniwala na mababasa mo ang librong ito at matutunan lahat sa isang beses. Kabanata 3415. Kinaumagahan, nagising si Hansen mula sa kanyang panaginip. Malambot ang katawan ni Jianran at parang walang buto habang nakadikit sa kanya. Mukhang mahimbing ang tulog niya, halatang napagod sa mga nangyari kagabi. Hinalikan ni Hansen ang pisngi ni Jianran at napangiti, punong-puno ng pagmamalaki. Kagabi, binasa niya ng isang beses ang maliit na aklat tungkol sa Zuanmen, at dahil doon tinupad ni Jianran ang ipinangako niyang magandang gabi. Para kay Hansen, hindi lang basta masarap ang pakiramdam. Iba ang nangyayari sa kanyang katawan. Kahit sa pakikipagtalik, kakaiba ang naging epekto. Parang mas nauunawaan niya ang katawan niya kaysa dati. Kahit banayad na haplos lang, nababaliw na si Jianran. Ibig sabihin ba nito, umabot na sa ganitong antas ang katawan ko? Tuwang-tuwa si Hansen. Parang wala nang makakapigil pa sa kanya. Bumangon siya, nagbihis, at lumabas ng bahay. Gusto niyang subukan ang isang bagay na hindi siya ganoon kagaling para makita kung kaya nang mag-adjust ng katawan niya. Ngunit pagbukas niya ng pinto, may liwanag sa kalangitan. Muli na namang lumiliwanag ang Geno tablet. May humahamon sa isang leader seat. Napataas ang tingin ni Hansen, gulat na gulat. Mula sa langit, nakikita ang liwanag mula sa 17th sky, kung saan naroroon si Chinshu. Sino ang may lakas ng loob na hamanin si Chinshu? Nakatitig si Hansen sa Geno tablet, hindi makapaniwala. Wala siyang maisip na sino mang binuhay na nilalang sa universo ang Atres sa ganoong laban. Hindi lang si Hansen ang naguguluhan. Maging ang mga elite ng Geno Hall at God Chaos Party ay nabigla rin. Sino ang magtatangka laban kay Chinshu ngayon? Ipinakita ng Geno tablet ang imahe ng 17th sky, si Chinshu at isang anino ng isang babae. Siya. Nang makita iyon ni Hansen, agad niya itong nakilala. Isang napakagandang babae, sobrang ganda na parang hindi tao. Hindi iisipin ng sino man ang masama tungkol sa kanya. Si Moon God ng Witch Race. Bakit niya hinahamon si Chinshu? Hindi makaintindi si Hansen. Wala ring makapagpaliwanag. Siya nga, sigaw ni Wang Yuhang habang papalapit. Nilapitan siya ni Hansen. Ano ibig mong sabihin na siya nga? Kilala mo? Mabilis na sagot ni Wang Yuhang, noong natrap ako sa 33 skies, siya ang babaeng tumulong sa akin. Pero grabe niya akong tinira. Nangako akong babawi ako sa kanya. Mas mabuti nang umiwas ka sa kanya, natatawang sabi ni Hansen. Hindi makapaniwala si Wang Yuhang. Dati hindi ko siya kaya, pero ngayon naka-ultimate mode na ang Super God Spirit body ko. Kaya ko na siyang talunin. Ngumiti si Hansen. Wala ka bang ideya kung sino talaga siya? Hindi ko care. Diyos man o Buddha, tatamaan lahat. Sigaw niya. Ang pangalan niya ay Moon God. Katulad ni Han Yufei, isa siya sa mga witch mula pa noon. At si Han Yufei ang mahina sa kanila. Si Moon God, isa sa pinakamalalakas. Tumahimik si Wang Yuhang. Sa Space Garden, iilan lang ang kayang manakot sa kanya, si Bauer, Linger, at higit sa lahat si Han Yufei. Madali siyang ginagawang test subject ni Han Yufei. Pangalan pa lang niya, nanginginig na. Pareho lang naman kaming biktima. Sana sinabi mo agad, bulong niya habang kinakabahan at tumitingin sa paligid, baka pala naririnig sila. Sino ang pinag-uusapan nyo? Biglang boses ng isang babae sa pintuan. Nanlambot agad ang tuhod ni Wang Yuhang at napakapit kay Hansen. Lumabas si Han Yufei, nakatingin kay Wang Yuhang na parang nakangiti pero hindi talaga nakangiti. Ate Yufei, nagjo-joke lang ako. Si Moon God, dahil kapwa mo siya witch, kapatid ko na rin. Kahit kunin niya puso ko, kusang loob ko pa itong ibibigay. Takot na takot talaga siya kay Han Yufei. Hindi na siya pinansin ni Han Yufei. Sa halip tiningnan niya si Hansen. Bakit hinahamon ni Moon God si Chinshu? Ako dapat ang nagtatanong niyan, sagot ni Hansen. Magkapareho kayo ng lahi. Dapat mas may alam ka kaysa sa akin. Umiling si Han Yufei. Si Chinshu ay tinanggihan ng universo at sinupil ng Geno Hall. Kami ang nagligtas sa kanya, para kay Warner noon.
Si Moon God ang lumaban sa God Spirits para mailigtas siya. Utang ni Chinshu ang buhay niya sa witch race. Kaya kahit naging universe leader siya, hindi niya sasaktan si Moon God. Hindi ko alam bakit siya haamon ngayon. Sa tingin mo ba kaya niyang labanan si Chinshu? Tanong ni Hansen. Makapangyarihan si Chinshu, pero ang witch race ay hindi rin pahuhuli. Hindi ko alam, sagot ni Han Yufei. Sa 17th Sky, naglakad si Moon God sa malaliwanag na buwan. Para lang siyang naglalakad, walang galit, walang apoy. Kung hindi alam ng mga nilalang ang kahulugan nito, iisipin nilang naglalaro lang siya. Nakatingin si Chinshu sa kanya. Hindi gaya ng pagiging mataas ang ulo niya dati, bahagya siyang yumoko. Matagal na, Sister Moon. Kumusta ka na? Nagulat ang buong kalangitan na may taong kaya niyang tretuhin ng ganoon. Umayon lang si Moon God. Ngayon, hindi ako okay. Sino ang nangahas na galitin ka? Tanong ni Chinshu na may ngiti. Ikaw, malamig na sagot ni Moon God. Alam na iyon ni Chinshu, pero hindi siya sumagot ng masama. Kung ako ang nakasakit sa'yo, pwede mo akong bugbugin. Hindi ako lalaban. Akala mo ba maaawa ako sa'yo? Tanong ni Moon God. Hindi yun ang ibig kong sabihin, seryoso niyang sagot. Sister Moon, napakabuti mo sa akin at sa kapatid ko. Kung gusto mo akong patayin, hindi ako lalaban. Kabanata 3416. Matigas ang boses ni Moon God. Hindi mo na kailangang magsalita ng kung ano-ano. Wala na tayong pagkakautang sa isa't isa. Kung hindi nakiusap si Warner para sa buhay mo noon, hinayaan ko na sanang mamatay ka mismo sa harap ko. Sumagot si Chinshu, kung ganon, hayaan mong ibalik ko ang pabor na yun para kay Warner. How dare you speak her name, mariing sabi ni Moon God. Kung alam ko lang na magiging ganyan kakalamag at kasinungaling, mas gugustuhin ko pang masaktan siya kaysa iligtas ang buhay mo noon. Ngayon ay ganap nang naunawaan ni Hansen kung bakit hinahamon ni Moon God si Chinshu. Gusto ni Chinshu na buhayin ang tunay niyang kapatid, si Chin Warner. Pero si Witch Warner ang muling pagkabuhay ni Chin Warner, at ginamit niya itong sakripisyo para ibalik ang orihinal. Hindi malaman ni Hansen kung tama o mali si Chinshu, but sa mata ng Witch Warner, isa siyang makasalanan. Kung gusto mong parusahan ako, gawin mo, malamig na tugon ni Chinshu. Hindi ako lalaban. Magaling, sabi ni Moon God. Titingnan ko kung ano ang natutunan mo sa mga nagdaang taon, at kung paano mo nagagawang magsalita ng diretso sa akin ng ganyan. Itinaas ni Moon God ang kanyang palad, napakabagal, tila walang lakas. Parang banayad na hangin lang, walang kahit anong ningning o enerhiya. Ang palad na ito, ice. Ang kanyang kamay ay parang yelong jade, napakaganda at malakristal. Marami ang nag-isip na walang epekto, napakalayo niya kay Chinshu, at parang walang lakas ang pag-atake. Pero kumislap ang mga mata ni Hansen. Alam niya ang tunay na kapangyarihan ng Cold Sutra, iyon ang pinagmula ng kanyang Jade-eskan. At doon na nangyari. Tumigas si Chinshu sa loob ng Ice Jade Crystal, ginawang rebulto. Ang yelo ay tumitindi, parang gagawing alabok ang kanyang katawan. Ngunit, crack! Nanggalit ang yelo, nabasag. Lamusong si Chinshu, walang galos. Malakas si Chinshu, bulong ni Hansen. Kung ang pinakamalakas na bersyon ng Jade-eskan ni Moon God ay walang epekto, paano pa ang pag-aari ni Hansen? Moon God, hindi na nakapagtataka kung bakit tinitingnan mong maliit ang lahat. Dumilim lalo ang kanyang mga mata. Chinshu? Sister Moon? Napakalakas mo. Gawin mo pa muli, tatanggapin ko. Huwag mo akong subukang galitin, sagot ni Moon God. Ito pa ay una lamang. May dalawa pa, gawin mo kahit 3,000. Hindi ako lalaban, wika ni Chinshu. Bumalik ang palad, ngayon kaliwa naman. Ibang-iba. Hindi na ito lamig. Ito ay wasak todo. Ang palad na ito, Jade Shatter. Ang bawat lugar na madaanan nito ay nagiging wala. Tumama sa dibdib ni Chinshu, pumutok ang Black Crystal Armor. May baka ng kamay na naiwan. Pero mabilis na gumaling ang bitek. Moon God, ayoko nang maghintay pa. Heto na ang ikatlo. Pinagdikit niya ang mga daliri, parang gumuhit ng bilog ng buwan sa ere. Moonbreak. Nagbago ang ekspresyon ni Chinshu, ngayon lang siya umatras. Pero huli na. Buzzing. Isang bahagi ng espasyo ang nabura, parang may malaking bibig na lumamon dito. Kalahati ng baluti ni Chinshu sa braso ay naglaho, kasama ang laman sa ilalim nito. Parang pinunit ng isang puwersang hindi nakikita. Kabanata 3417. Sister Moon, na-max out mo na at nabasag mo ang mundo. Binabati kita. Hindi nagbago ang mukha ni Chinshu. Wala siyang pakialam sa mga sugat sa kanyang braso. Mukhang tapat ang kanyang pagyuko at pagbati sa kanya.
Habang nakayuko siya, ang mga sugat sa kanyang braso at ang nabasag na black crystal armor ay nakarecover na. Wala nang bakas ng mga sugat na natamo niya kanina. Kumunat ang noo ni Hansen at naisip niya, ang Geno prototype armor ay may totoong katawan sa loob. Ano ang ibig sabihin nito? Ibinigay na ba ni Chinshu ang kanyang katawan at ginamit ang purong spirit body para pumasok sa Geno prototype armor? Kung totoo iyon, hindi dapat may totoong katawan sa loob. Kailangan din kitang batiin, malamig na sabi ni Moon God. Mukhang nagawa mo na. Naabot mo ang reboot level. Nalikha mo ang iyong katawan. Iyon na ang inaasahan ko simulat sa poll. Walang kakaibang dapat ikatuwa tungkol dito. Pero sabihin mo sa akin, Sister Moon, gusto mo pa rin ba akong labanan? Wala pa ring saya o lungkot kay Chinshu. Para bang ito ang dapat mangyari? Sinabi kong magpapakita ako ng 3 palad, at naibigay ko na ang 3 palad ko, sabi ni Moon God. Hindi mo na kailangan akong subukan. Pagkatapos ay lumakad siya palayo. Binasag niya ang espasyo at umalis sa 17th sky. Hindi siya napigilan ng 33 skies, by Sema sa kanyang pag-alis. Pagkaalis ni Moon God, ang anino ng Geno tablet ay naglaho. Ang 17th sky ay bumalik sa dati. Wala nang kakaibang liwanag na gumugulat sa langit at kung ano pang mga iyon. Medyo nakaramdam ng pagtataka si Hansen matapos makita ang nangyaring iyon. Hindi niya alam kung bakit hindi siya inatake pa ni Moon God. Napakataas ng profile niya at pumunta pa siya roon para labanan si Chinshu, ngunit gusto lang pala niyang atakihin ang lalaki ng 3 beses. Hindi yun bagay sa gagawin ni Moon God. Habang nawawala sa sarili si Hansen sa pag-iisip, nakita niya ang espasyo sa kanyang harapan na kumikilos na parang tubig. Isang magandang katawan na parang mirror flower water moon ang lumaganap sa espasyo sa unahan na parang shockwave. Si Moon God iyon, ang babaeng 3 beses na tumama kay Chinshu. Tumingin si Han Yufei kay Moon God. Medyo nahihiya siya. Tumindig siya ng diretso at mahinahong sinabi ang kanyang pangalan. Sister Moon. Little Yufei, tamad ka pa rin. Sa potensyal mo, kung hindi ka palaging nakadikit sa research, ang mga accomplishments at lakas mo ay hindi magiging mas mababa sa akin. Tunog niya ay parang pinagsasabihan niya ito at parang siya ang nagpalaki sa kanyang ngunit na bigo. Matagal nang nakatakda na magkaiba ang landas natin, sabi ni Han Yufei habang inaangat ang frame ng kanyang itim na salamin. Tinitigan niya si Moon God. Hindi ibig sabihin na tama ang nilakaran mong landas at mali ang sa akin. Bahala ka. Mabuti na lang at masaya ka. Simula bata ka, hindi ko kailanman nagawa na kontrolin o idirekta ka sa landas na hindi iyo. Pagkasabi noon, hindi na pinansin ni Moon God si Han Yufei. Tumingin siya kay Hansen at sinabi, natutuhan mo ba ang 3 palad ko? Nagulat si Hansen at nagtanong, yung 3 beses mong hinampas si Chinshu, iyon ba talaga ang gusto mong ipakita sa akin? Kaya, natutunan mo ba? Tanong muli ni Moon God. May naintindihan ako, pero kahit naganap ko iyong maintindihan, magiging walang silbi. May problema ang katawan ko. Kaya, hindi ko iyon magagamit, kailangan ganoon ang sagot ni Hansen. Nagpapakita lang siya ng magandang asal, pero sa totoo lang lubos niya iyong naintindihan. Ang 3 palad ay 3 magkaibang level ng Cold Sutra. Ang unang 2 level ay tinatawag na Ice at Jade Shatter. Kaya iyong gawin ni Hansen. Ang huli niyang nakita ay Moon Break. Dapat iyon ay ginawa ni Moon God matapos niyang maabot ang break world rate na 100. Kayang intindihin iyon ni Hansen, pero hindi papayag ang kanyang katawan na gamitin niya iyon kung kailan niya gusto. Tinanong ni Moon God, naiintindihan mo na ba ang lakas ni Chinshu? Naiintindihan ko ang ilan, pero hindi lahat, sabi ni Hansen. Nalikha lang ang katawan niya nang maabot niya ang reboot class, hindi ba iyon tama? Tumango si Moon God at sinabi, oo, tama iyon. Kapag naabot ang reboot class, ibig sabihin ay nakamit na niya ang isang hindi namamatay na katawan. Kahit walang God Temple o base, kaya niyang mag-reboot ng walang hanggan. Kaya niyang i-reset ang kanyang katawan sa partikular na oras at espasyo. Ano mang pinsala ang mata mo niya, ang katawan niya ay mare-reboot sa oras ng una niyang kakayahang mabuhay muli. Kaya, gaano man kalakas ang kapangyarihan mo, hindi mo siya mapapatay. Pwede mong gawing wala ang katawan niya, pero kaya pa rin niyang bumalik sa oras na kaya niyang mag-revive. Pagkatapos mag-isip sandali, nagtanong si Hansen, wala bang ibang paraan para patayin siya? Halimbawa, gamitin ang time power at pigilan siyang bumalik sa oras na iyon. Ang rebooting ay hindi simpleng time power, sabi ni Moon God. Kahit maabot mo ang mastery ng oras at espasyo, hindi mo maaapektuhan ang reboot powers niya. Kung hindi, bakit sa tingin mo tanging reboot class na tao lang ang makakapag-control sa Geno Hall? Bakit sila tinatawag na masters ng universo? Ang reboot class ay nangangahulugang may immortal na katawan.
Sa buong mundo, 5 lamang ang reboot class. May 5. Tumingin si Hansen kay Moon God. Hindi niya maisip na may 5 ganoong tao. Sabi ni Moon God, noon, ang Geno Hall leader lang ang tanging reboot God spirit. Siya ang una, at siya ang simula ng reboot class. Kung wala siya, hindi magkakaroon ng iba pang 4. Pagkatapos mag-post, sinabi ni Moon God, ang pangalawang reboot class na tao ay isang taong kilala mo. Siya si Bauer, na may dugo ng leader na iyon. Magiging reboot class siya. Oras na lang ang hinihintay. Ang pangatlong tao ay ang kasalukuyang God Hall leader. Bago ay reboot ng dating leader ang universo, inilagay niya ang kanyang kapangyarihan sa Geno Hall. Kinontrol niya ang Geno Hall, at iyon ang dahilan kung bakit nanatili ang kapayapaan sa universo ng napakatagal. Kaya, sinasabi mo na ang pang-4 ay si Chinshu. Kung ganoon, sino ang pang-5? Tanong ni Hansen. Kung alam mo na reboot class si Chinshu, dapat alam mo rin kung sino ang taong iyon, sabi ni Moon God kay Hansen na may ngiti. Hindi mo ba mahuhulaan ang isa pang reboot class na tao? Witch Alpha. Tumalo ng puso ni Hansen habang sinasabi iyon. Noong araw, ang sinumang makakuha ng leader's blood ay hindi lang human alpha. May alpha ng witch, pero hindi alam ni Hansen kung ano ang nangyari sa witch alpha. Tinitigan ni Hansen ang mukha ni Moon God. Alam niyang tama siya, kaya nagtanong, buhay pa ba ang witch alpha? Narito pa ba siya sa kasalukuyang incarnation? Ngumiti si Moon God. Sa tingin mo ba hinayaan lang ni Chinshu na patamaan ko siya dahil may utang siyang loob sa akin? Ibig mo bang sabihin natatakot siya sa witch alpha? Gumalaw ang puso ni Hansen. Kalahati lang ang tama mo. Kailangan niyang magbalik ng utang sa akin, pero natatakot din siya. Pero, patay na ang witch alpha. Ngayon, si Taiyi na lang ng witch. Nang banggitin niya ang dalawang salitang iyon, Taiyi, may kaunting kay-abangan sa kanyang itsura. Si Taiyi ay reincarnated form ng witch alpha. Bamuka ang bibig ni Hansen. Nanatili siyang nakapako roon ng matagal. Umiling si Moon God. Hindi eksakto. Namatay si witch alpha at na-reincarnate. Nang na-reincarnate siya, nagkaroon ng problema. Nahati ang kanyang kaluluwa sa dalawa. Si Taiyi ang isa sa hati. Talagang nahati ba sa dalawa? Kung ganoon, ang isa pa, gusto sanang itanong ni Hansen kung sino iyon, pero bigla niyang naisip ang isang tao. Napasigaw siya, ang isa pa ay si Sky God King Kyun. Marami kayatang alam, pero si King Kyun ay sa witch. Tumingin si Moon God kay Hansen. Nagulat siya na alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ni Sky God King Kyun. Alam ni Hansen kung sino si King Kyun, pero nagulat pa rin siya. Hindi siya naniniwala sa sinabi, kaya sinabi niya, hindi iyon tama. Magkaiba si King Kyun at Taiyi. Paano magiging kalahati siya ng kaluluwa ng witch alpha? Umiling si Moon God. Kung minsan, ang identity ay walang ibig sabihin. Kahit kalahati siya ng reincarnated witch alpha, baka hindi niya maabot ang dulo. Pero ayos lang. Walang pakialam si King Kyun dahil iyon ay usapin ng witch. Hindi mo kailangang makialam. Si Taiyi ang bahala. Matapos mag-post, sinabi ni Moon God kay Hansen, nakita mo ang 3 palad ko. Nakita mo ang katawan ni Chinshu. Mabuti iyon. Gamitin mo ang 3 palad ko para mag-practice kasama si Bauer. Kung kaya niyang iwasan ang Moonbreak, kaya niyang harapin si Chinshu. Kung hindi, huwag na kayong sumali sa laban sa Geno Tablet. Kabanata 3418. Gusto ko sanang mag-practice kasama si Bauer, pero natatakot ako na baka hindi kayanin ng katawan ko, sabi ni Hansen na may pilit na ngiti. Napanood ko ang laban mo kay Moment God. Sapat na ang pag-evolve ng katawan mo para magamit ang Cold Sutra. Habang nagsasalita si Moon God, sinusuri niya si Hansen. Mahirap itong ipaliwanag. May problema talaga ang katawan ko. Nagagamit ko lang ang lakas ko kapag na-provoke ako ng kalaban. Karaniwan, harmless lang ako. Ipinaliwanag ni Hansen ang sitwasyon sa kanya. Nang marinig ito ni Moon God, mariin siyang napakunot noo at patuloy na sinuri si Hansen. Sa huli, sinabi niya, ang sinasabi mo ay mas lumalakas ka kapag mas malakas ang kalaban. Kung mas malakas ang kalaban, mas lalakas ka rin. Iyon nga ang ibig kong sabihin, kinumpirma ni Hansen kasabay ng tango. Kailangan kong aminin, nakaka-interes yan. Ibig sabihin kung bibigyan kita ng kapangyarihan, magiging kasing lakas mo ako. Napapikit si Moon God ng bahagya. Hindi mo ari kung ano ang iniisip niya. Hindi ako sigurado kung gaano ako kalakas kapag nakaharap ko ang mga malalakas na kalaban, sabi ni Hansen. Kung ganoon, subukan natin ang hangganan mo. 3 beses kitang tatamaan. Pagkasabi niya noon, agad tumira si Moon God gamit ang kanyang palad. Gamit niya ang ice attack na ginamit niya dati. Habang mabilis na lumalapit ang palad ni Moon God, biglang nanigas ang katawan ni Hansen. Ang balat at mga buto niya ay naging parang ice jade crystals.
Bumulusok din ang palad niya papunta kay Moon God, ginamit ang parehong skill na ginamit nito. Ang dalawang kamay ay parang yelong jade na tahimik na nagbabanggaan. Mabilis na bumababa ang temperatura sa paligid. Napaatras sina Wang Yuhang at Han Yufei. Kung hindi sila mabilis, nagyelo na sana sila dahil sa malabag yung malamig na enerhiya. Nagbangga ang mga palad ni Hansen at Moon God. Tumindig ang malamig na hangin mula sa kanilang mga kamay. Sa pagkagulat ni Han Yufei at Wang Yuhang, balot ng yelo ang kamay ni Moon God na kumakalat sa katawan niya. Si Hansen, sa kabilang banda, ay ayos lang. Walang bakas ng yelo o pinsala. Ganoon pa rin ang hitsura niya. Mas mahusay ang yelo ni Hansen kaysa kay Sister Moon, nagulat man si Han Yufei pero tuwang-tuwa rin. Kung ganito ang genes ng magiging anak ko, gaano kaya kalakas pagdating ng araw? Gulat din si Moon God. Siya ang lumikha ng Cold Sutra at nasa 100% Break World power siya. Marami ang malapit sa Break World sa universo, pero iilan lang ang nakakaabot sa sukdulan. Mas malakas ang ice power ni Hansen kaysa sa Break World ice niya. Kahit siya, hirap paniwalaan ito. Subukan ko ang Jade Shatter ko. Binawi ni Moon God ang kamay. Ang isa niyang palad ay mabilis na umatake kay Hansen. Pinakaliitan niya ang output ng lakas kaya halos hindi maramdaman ang kapangyarihan. Nilibang ni Hansen ang katawan niya at ginamit din ang parehong skill. Ang Jade Shatter niya ay bumalik kay Moon God. Nagbanggaan ang dalawang puting kamay na parang jade. Mahina lang ang lakas kaya maliit lang ang epekto, pero sa pagitan ng dalawang kamay ay may parte ng espasyo na gumuho. Katsa! Nagkaroon ng bitek sa Jade Hand ni Moon God. Kung ipinagpatuloy pa niya, siguradong mababasag ang kamay niya sa counter ni Hansen. Mas malakas pa ang Jade Shatter ni Hansen kaysa kay Sister Moon, labis ang pagkagulat ni Han Yufei. Napaatras si Moon God at tumingin sa kamay niya. May maliliit na bitek ito. Alam niyang kapag ipinilit pa, dudurugin iyon ni Hansen. Malakas talaga ang katawan mo. Ngayon naman, subukan mong tiisin ang Moonbreak ko. Napakunot noo si Moon God. Hindi siya makapaniwalang matatalo siya ni Hansen gamit ang pinakamagaling niyang skill. Pinormang bilog ang dalawang kamay. Sa gitna ay may nakaipong kapangyarihang nakatutok kay Hansen. Kasabay nito, ginawa rin ni Hansen ang parehong forma at itinapat kay Moon God. May kakaibang enerhiya sa pagitan ng mga kamay niya. Sumabog ang nakakatakot na kapangyarihan sa pagitan nila. Ang espasyo ay tila kinakain ng tahimik na halimaw. 3 dipa ang pagitan nila. Pagkaraan ng saglit, halos magkatabi na silang nakatayo. Nagdugtong ang mga kamay nilang bilog ang forma. Pang! Natulak palayo ang mga kamay ni Moon God. Umatras siya ng ilang hakbang bago nakabawi ng balanse. Nakatingin siya kay Hansen na tila hindi makapagsalita sa pagkagulat. Maging si Han Yufei ay nanlalaki ang mga mata sa tuwa. Habang mas makapangyarihan si Hansen, mas magiging kamangha-mangha ang magiging anak niya. Makalipas ang ilang sandali, natanong ni Moon God, ano ba talaga ang nangyayari sa katawan mo? Hindi niya akalain na matatalo siya ni Hansen gamit ang pinakapinagmamalaki niya. Gusto ko rin malaman, sagot ni Hansen habang napapailing. May naisip si Moon God at tumingin kay Han Yufei. Yufei, sigurado akong nag-research ka na sa katawan niya. May natuklasan ka ba? Ano ang resulta? Totoo. Inaral ko ang katawan niya, pag-amin ni Han Yufei. Ang resulta, kailangan kong makita. Inabot ni Moon God ang kamay niya. May problema, sabi ni Han Yufei at umiling. Walang conclusive results. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Moon God na nakakunot no. Pagkaraang mag-isip, sinabi ni Han Yufei, huwag mo akong tignan ng ganyan. Wala talagang makuhang sagot. Hindi ma-analyze ang genes niya. Ginamit ko na ang pinaka-advanced na teknolohiya at kapangyarihan pero walang gumana. Para bang bato ang genes niya na hindi mabasag ng pinakamalakas na kagamitan. Sa obserbasyon ko, lumagpas na sa evolution ang genes ni Sanmo, mas mataas pa kaysa kay Chinshu. Imposible, mariing sabi ni Moon God. Bakit naman? Sagot ni Han Yufei. Alam mo ang history ni Chinshu. May reboot God Spirit gene siya. Siya ang nasa pinakatuktok ng pyramid. Maliban kay Bauer, pati si Taiyi hindi kayang tumapat sa kanya. Hindi matanggap ni Moon God na mas mataas si Hansen kay Chinshu. Hindi ko sinasabing imposible. Ang evolution ay may napakaraming posibilidad. Kahanga-hanga ang genes ni Chinshu, pero hindi ibig sabihin na walang pwedeng mas higit pa sa kanya. Posible na si Hansen iyon. Iginiit ni Han Yufei ang paniniwala niya. Tinitigan ni Moon God si Hansen ng may pagtataka. May mga espesyal na okus yung nangyayari, pero lahat iyon ay may pinagmumulan. Si Hansen ay walang genes mula sa nakaraang buhay. Lahat ng evolution niya ay mula sa buhay na ito. Para lumagpas siya kay Chinshu sa ganito kaikling panahon, sobrang hindi ka panipaniwala. Kabanata 3419.
Siguro, hindi nakipagtalo si Han Yufei, pero kitang-kita sa lahat na hindi na impluwensyahan ni Moon God. Hindi na pinagpatuloy ni Moon God ang usaping iyon. Tumingin siya kay Hansen at sinabi, magaling ka. Malakas ang katawan mo. Hindi ko masabi ng tiyak na mas mataas ka kay Chinshu, pero sa universo na ito, kabilang ka sa pinakamahusay. Iilan lang ang makakaasa na makasabay sa iyo. Sa katawan mo ngayon, makakatulong kung makikipaglaban ka kay Bauer. Malaki ang maitutulong mo sa kanya. Pagkatapos pag-isipan ni Hansen, naisip niya na may katuturan ang sinabi niya. Sa kapangyarihan ni Bauer, magagamit niya ang lakas sa katawan ni Hansen. Marahil makikita niya kung saan ang limitasyon ng katawan niya. 4 na araw na lang bago magsimula ang laban sa Geno Tablet, sabi ni Moon God. Gamitin ang oras para mag-practice. Aalis na ako. Sana makita ko kayong live. Pagkatapos, naglakad siya palayo. Hindi siya nanatili. Pagkalipas ng ilang hakbang, nawala siya ng parang bula. Gusto ni Hansen na bumalik sa sanctuaries para hanapin si Bauer. Pinigilan siya ni Han Yufei at nagtanong, Hansen, anong plano mo? Hindi ko alam kung ano ang kaya kong gawin. Siguro babalik ako sa sanctuaries. Tama ang sinabi ni Moon God. Gagamitin ko ang katawan ko para makipaglaban kay Bauer. Marahil makakatulong ako sa kanya. Bahagya siyang nagsinungaling, bahagya rin nagsabi ng totoo. Matalim ang mga mata ni Han Yufei, tila hinihiwa nito ang puso ni Hansen. Ngumiti siya ng malamig at nagtanong, tungkol ba ito sa pagtulong mo kay Bauer, o siya ang tutulong sa iyo? May kaibahan ba? Nagulat si Hansen, pero nagkunwaring kalmado. Tiningnan siya ni Han Yufei ng may pang-iinsulto. Sa personalidad mo, hindi mo papayag ang malagay sa panganib si Bauer. Hindi mo talaga plano hayaan siyang sumali sa laban sa Geno Tablet. Ipapatrabaho mo siya para sa sarili mong kapakinabangan. Tutulungan ka niya, hindi ikaw ang tumutulong sa kanya. Tumawa si Wang Yuhang sa gilid. Hindi siya nagsalita, pero malinaw na sang-ayon siya sa obserbasyon. Ganon kadali ba akong mabasa? Tanong ni Hansen na may pilit ng ngiti. Ngumiti si Wang Yuhang. Kailangan ko ba itong ipaliwanag? Matagal na tayong magkakilala at alam ko kung sino ka. Hindi dapat maula-hula lang ang ganitong bagay. Sige, gawin nyo na ang gusto nyo. Babalik muna ako sa sanctuaries. Pakiramdam ni Hansen, medyo nalungkot habang nagpapalem. Hinaplos siya ni Han Yufei sa balikat at sinabi, huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ka, ayos lang. Mabubuhay pa rin ang genes mo at blood pulse mo. Inisip ni Hansen na seryoso si Han Yufei sa sinabi niya dahil may anak na siya, kaya hindi na niya pinansin ng husto. Hindi ko pa gustong mamatay. Huwag akong makers, ha? Aalis na ako. Huwag mong sabihin ito sa iba. Pagkatapos magbigay ng babala, nag-wave siya ng pamamaalam at bumalik sa sanctuaries. Gusto ni Hansen makipaglaban kay Bauer para mas maunawaan ang sarili, pero pinigilan siya ni Chaos. Sinabi nito na kritikal ang panahon para kay Bauer at sa Gene Seed, kaya kailangan niyang mag-focus sa kombinasyon nito. Walang oras para makialam si Hansen. Medyo nadismaya si Hansen, kaya tinihil niya ang plano. Sinubukan niyang gumawa ng ibang paraan para maintindihan ang katawan niya. Kung sa nakaraan ay umaasa siya sa swerte at pagsusumikap, ngayon ang genes niya ay nagbigay sa kanya ng sobrang talino. Kahit anong gawin niya, natututo siya agad. Pinakawalan niya si Holy Pirate at naglaro ng chess. Natalo niya ito ng 19 na sunod-sunod na laro. Kahit hindi siya mahusay sa musika, natutunan niya agad ang instrumento. Maraming kanta at melodya ang mabilis niyang natutunan, tila naging musical maestro siya. Si Feng Feifei at Feng Yinyin ay gulat sa talento ni Hansen sa musika. Akala nila ibang tao ang nakikita nila. Ang sobrang talino ay nakakainis pala. Napagtanto ni Hansen na nagsisimula ng maging boring ang lahat. Noong nakaraan, bago at exciting ang lahat kaya ayos lang ang pagkatalo. Ngayon, kahit anong gawin niya, hindi siya matatalo. Nakaka-boring na. Marami sa dating interes ni Hansen ay naging dull at walang gana siya sa mga iyon. Lumipas ang 4 na araw ng mabagal. Hindi gaanong progreso si Hansen sa pag-unawa sa sarili. Alam lang niya na kayang maging pinakamahusay ang katawan niya sa kahit anong gusto niyang gawin, pero hindi pa rin niya alam kung saan ang limitasyon, kung meron man. Hindi pa rin niya alam. Sige na, kapag nakipaglaban ako kay Chinshu, malalaman ko kung saan ang limitasyon ng katawan ko. Tumingin si Hansen sa orasan. Malapit nang magsimula ang laban sa Geno Tablet. Hindi pa nakakumpleto ang kombinasyon ni Bauer sa Gene Seed. Napagan ang loob ni Hansen. Maganda. Hindi pa nakakumpleto si Bauer, hindi pa siya makakasali sa laban. Malaki ang naiwasan kong problema. Tiningnan ni Hansen si Bauer at umalis sa sanctuaries. Maraming elite sa Space Garden ang naghihintay kay Hansen. Kinuha niya si Linger.
Kasama si Jianran na nakatayo sa tabi ni Little Flower, naghihintay sa pagsisimula ng laban sa Geno tablet. Hawak ni Jianran ang kamay ni Hansen. Yumuko at sinabi, ano man ang mangyari, dapat makabalik ka. Tandaan mo, may mga taong naghihintay sa pagbalik mo. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ako makikipaglaban, may kakayahan akong mabilis na makaalis. Sa mundong ito, wala kahit isang tao na makakasira sa skill ko. Pumikit si Jianran. Kinuha niya ang panulat at hinawakan ang kamay ni Hansen. Isinulat niya ang tatlong pangalan, Jianran, Han Fei, at Han Linger. Sino si Han Fei? Nagulat si Hansen. Naalala niya na iyon pala ang tunay na pangalan ni Little Flower. Kung hindi isinulat ni Jianran, makakalimutan niya. Yumuko si Jianran at sinabi, kung hindi mo kayanin, tingnan mo lang ang tatlong pangalan na ito. Hindi na kailangan ni Hansen tumingin sa mata ni Jianran para malaman na punong-puno ng luha ang mga iyon. Huwag kang mag-alala. Sa suporta ninyo, walang isang tao ang makakapatay sa akin. Nais ni Hansen ang labanan sa puso niya. Boom! Biglang lumiwanag ang space. Naglabas ang 33 skies ng godlight. Parang kakaibang maliwanag at kumikislap na ilaw ang lumalabas sa isang tombstone. Sa tuktok ng malaking structure na parang tombstone, may Geno tablet. Kumikislap ito ng godlight. Hindi maipaliwanag kung gaano ito kakaiba. May kapangyarihan ng atraksyon sa katawan ni Hansen, Ning Yu, at Wang Yuhang. Hinayla sila pabalik sa kanilang skies gamit ang rainbow light. Nagpakita ang 32 leaders sa Geno tablet. Ang 32 pangalan ay kumislap sa langit na puno ng mundo. Naaalala ng mga nilalang sa main at reverse universe ito. Dinala si Hansen pabalik sa time sky. Nakaset ang stone clock sa 12. Ang tunog ng kampana ay yumanig sa langit at lupa. Ang eksenang ito ay malas, malungkot na sabi ni Hansen. Parang ipinapunta ako sa sariling libing. Isang sinag ng ilaw mula sa 33 skies. Nililiwanag nito si Hansen at dinala ang katawan niya sa 33rd sky ng Geno tablet. Kabanata 3420. Lahat ng pangalan ng 32 leaders ng skies ay lumiwanag sa mukha ng Geno tablet. Nang magliwanag ang mga pangalan, lumitaw ang anino ng leader mula sa Geno tablet. Para bang isang demon god ang lumulutang sa 33 skies. Nakita ng langit na puno ng mundo ang pangalan at mukha ng leader. May mga tao roon na kilala ni Hansen. Bukod kay Chinshu, nandoon rin ang Human King, Big Sky Demon, Ancient Devil, Bury Path God, Wang Yuhang, Ning Yu, Demon Alpha, at iba pang pamilyar kay Hansen. Simple lang ang laban sa Geno tablet. Hahatiin ng 32 leaders sa mga koponan at pipilitin silang patayin ang isa't isa. Magkakaroon ng 16 na panalo. Pagkatapos, ang 16 ay magiging 8, ang 8 ay magiging 4, at ang 4 ay magiging 2. Ang huling 2 ang maghaharap para malaman ang final winner. Sana ay makaharap ni Hansen si Chinshu sa kanyang unang laban at ipakita ang tunay niyang trump card. Ayaw niyang makipaglaban sa mga kaibigan at mapilitan silang patayin. Hindi iyon magandang resulta. Hindi tulad ng gusto ni Hansen ang nangyari. Dinala siya ng Geno tablet sa 33 skies. Hindi nagtagal, napansin niyang nakatayo siya sa harap ni Demon Alpha. Nang makita ni Demon Alpha si Hansen, natakot siya. Hindi niya inasahan na ang unang laban niya ay laban sa kanya. Ang ibang leaders ay may sarili nilang kalaban. Kahit nasa 33 skies sila, hinati sila ng kapangyarihan ng Geno tablet sa 16 na magkakahiwalay na arenas. Walang makakapasok sa arena ng iba. Pinanood ng mga nilalang ng dalawang universo. Ang mga nilalang ng universe ng kingdoms ay nanunood ng laban ni Chinshu. Bagaman karamihan ay hindi alam na si Chinshu ay reincarnation ng Wu Wei Dao Alpha, mataas pa rin ang reputasyon ng Qin Kingdom sa universo. Ang mga nilalang ng Geno Universe ay mas interesado sa panunood kay Hansen at kung ano ang gagawin niya. Ang pangalan na Dollar ay nakatanim sa kaluluwa ng bawat buhay na nilalang sa Geno Universe. Gusto nilang manalo si Hansen kahit ano paman. Hindi pinalad si Bury Path God. Nang makita niya ang kanyang kalaban, agad nagbago ang ekspresyon niya. Ang kalaban niya ay si Chinshu. Aking paboritong Vice President, malamig na sabi ni Chinshu kay Bury Path God. Ah, kaya ba, lalaban ka sa akin? Narito ako. Wala itong kinalaman kung sino ang kalaban ko. Hindi ako umatras o natatakot. Habang nagsasalita si Bury Path God, binungon niya ang kamay niya at maraming bagay ang lumipad mula sa kanyang katawan. Maraming bronze na bagay, tulad ng stove, tripod, mga palayok, plato, at iba pa, ang lumipad. Pinigil nila ang 8 direksyon sa paligid niya. Pinagsama ang kapangyarihan ng 33 skies para kumislap sa godlight at takpan ang buong arena. Kung nakita ni Hansen ang mga bagay na ito, makikilala niya ito bilang mga iniwan ni Chaos.
Si Burry Path God ang tumanggap sa lahat. Ngayon, ang mga bagay ay kumikislap sa godlight. Naging rainbow halo ito na pinipigil ang langit at lupa. Nakatikip din ito kay Chinchu. Burry Path God, talaga bang magagamit ang lahat ng ito laban sa akin? Itinaas ni Chinchu ang mga kamay. Pinapayagan niyang maglabas ng godlight ang mga bagay at bumagsak sa kanya. Napadulas lang ng madali, wala itong pinsala. Malamig na sabi ni Burry Path God, hindi ito sapat laban sa iyo, pero gamit ito, baka maging ibang-iba ang laban. Pagkatapos, iwinagayway ni Burry Path God ang kanyang manggas. Lumabas ang isang scroll na nagpakita ng larawan. Nang lumabas ang larawan, pinagsama nito ang langit at lupa. Pinagsama ng battleground ang drawing. Ang battleground ay nasa loob ng painting, at ang painting ay battleground. Tumingin si Chinchu at walang emosyon na sabi, may sky path painting ka. Ginawa ito ni Mr. Leader para sa akin, sabi ni Burry Path God. Sa tulong ng iba pang relics, pinagsama ng sky path painting ang langit at lupa para sa akin. Nasa aking kamay na ang langit at lupa. Kahit may kapangyarihan ka ng isang Diyos, kung mag-isa lang, hindi sapat ang lakas mo laban sa akin. Ang buong langit at lupa ay sumunod sa kanyang utos. Ang mga substance chains ay naging tunay na dragon. Umangat sila mula sa lupa. Para bang 10,000 dragons ang nagnanakaw ng orb. Umaatungal ito kay Chinchu. Napakalakas ni Burry Path God, sabi ng elder ng God Chaos Party habang pinanood ang ginagawa niya. Nagulat siya. Ginamit niya ang langit at lupa para sa sarili niya. Ngayon, pinutol ng painting ang mga kapangyarihan at patakaran mula sa labas. Para bang lumalaban si Chinchu sa mundo ni Burry Path God. Susundin siya ng patakaran ng mundo at hindi makakakuha ng lakas mula sa labas. Mahirap sabihing sino ang mananalo. Ang mga hindi naniwala kay Burry Path God ay nagulat na. Nagawa ni Burry Path God na pagsamahin ang langit at path sa isa. Kahit ginagamit ang lakas mula sa labas, nakakagulat ito sa universo. Talaga namang napakahirap kay Chinchu dito. Akala ko boring ang laban, pero mas mahusay pa si Burry Path God kaysa inaasahan. Hindi nakapagtataka na siya ay Vice President ng God Chaos Party. Akala ng lahat na makakakita sila ng malaking laban, pero itinataas lang ni Chinchu ang kamay. Nang kumalat ang daliri niya, maraming substance chains ang naging tunay na dragon. Pumunta ito sa kanyang kamay. Pagkatapos, ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa ay napunta sa kanyang kamay. Parang hindi kamay ang lugar. Para bang walang katapusang itim na butas. Lahat ng kapangyarihan mula sa langit at lupa ay sumipsip sa kamay ni Chinchu. Nagulat si Burry Path God. Pinilit niyang pasabugan ang kanyang kapangyarihan. Gusto niyang kontrolin ang sky path painting at kapangyarihan ng lahat ng bagay laban kay Chinchu. Walang silbi ang paglaban. Ang lumang mga bagay ay lumipad sa kamay ni Chinchu na parang may invisible na malaking kamay. Lahat ay napunta sa kanyang kamay. Pati ang sky path painting ay napunit ng lakas ng pagsipsip. Para bang ang langit at lupa ay pinunit ni Chinchu. Ang pinakamatatakot dito, ang katawan ni Burry Path God ay nahila rin papalapit kay Chinchu. Ang Burry Path power niya ay tumutulo parang tubig. Lahat ay napunta sa kamay ni Chinchu. Hindi posible? Sinubukan ni Burry Path God ang lahat, pero hindi siya makalayo sa nakakatakot na puwersa ng pagsipsip. Lumala ang kahinaan ng kanyang Burry Path power habang ang katawan niya ay unti-unting nagiging marupok. Hindi makalayo si Burry Path God. Siya at ang sky path painting ay napunta sa kamay ni Chinchu habang nanahimik ang buong arena. Natutulog ang elites ng dalawang universo. Iyon ang Vice President ng God Chaos Party. May kapangyarihan siyang nakakatakot sa langit. Isa siya sa pinakamalalakas na nilalang sa universo, pero hindi niya mapigilan ang kamay ni Chinchu. Ang nakakatakot, hindi nakapagtataka kung halos pinasakop ni Chinchu ang Universe of Kingdoms. Ang lakas niya talaga. Nawasak si Burry Path God ni Chinchu. Sa laban na ito sa Geno Tablet, wala nang ibang makakakuha ng no. Isa, paano naman yung tao mula sa Geno Hall? Kaya ba niyang pigilan si Chinchu? Natatakot lang ako na siya lang ang kayang pigilan si Chinchu, wala nang iba. Biglang iniisip ng lahat na napakahirap talunin si Chinchu. Para siyang Diyos.